agarang pagtugon. May malasakit at pag-aksyon. May dedikasyon. Serbisyo ni Mayor Vicente V. Amante at ng CIO. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Ginang Eva Flores Punto, ang inyong lingkod mula po sa tanggapan ng Tasador or City Assessor's Office. Ang aming pong tanggapan ay may pamunahing tungkulin. Una, ito po ay buhat sa aming Local Government Code, also known as Republic Act 7160. Ito po ay mula sa aming Local Government Code of 1991 or RA 7160 under Title 2, Chapter 2 ng Section 201. Basahin ko po. Appraisal of real property. All real property, whether taxable or exempt, shall be appraised at the current and fair market value prevailing in the locality where the property is situated. The Department of Finance shall promulgate the necessary rules and regulations for the classification, appraisal, and assessment of real property pursuant to the provisions of this code. Ibig sabihin po, ang amin pong tanggapan ang nagtatasa or nag-a-assess ng lahat ng real properties ng buong San Pablo. Sa katunayan po, ang amin pong tanggapan, as of March 2024, meron po tayong total taxable assessed value na 12,435,854,098 pesos na may corresponding real property units na 144,236. Ang total exempt assessed value ay 785,844,030 pesos. Meron po siyang corresponding real property units na 11,046 units. So, ibig sabihin po, ang ating pong tanggapan ay nagsusumikap na maitaas ang revenue ng ating pamahalaan nang sa ganon makatulong po tayo sa ating LCE, ang ating Local Chief Executive at ang buong pamahalaan at sa lahat ng programa ng ating lungsod. Ang amin pong opisina ay mayroong 3 division. Ang una po ang Tax Mapping Division. As of January, isang quarter, as of March 2024, ang tax mapping po ay nag-issue na ng more or less 522 issuance ng certification ng mapping. At ang atin punding tax mapping ang in charge sa lahat ng subdivisions and consolidations dito sa ating lungsod.
Meron po tayong total lot area. Ang San Pablo po may total lot area na 197,600,000 square meters. More or less. More or less dahil po meron po kasama po dito untitled and untitled property. Ang pangalawa pong division ay ang ating records division. Ang records division po ang nangangalaga at nag-iingat ng lahat ng records on file ng opisina. Ang records division po sa ngayon as of March 2024 ay nag-issue po ng certified true copies ng 3,580 certifications. Nagkaroon din po kami ng mga history ng tax declaration. Actually, meron po kaming 1937 na files, mga tax declaration 1937 up to present. So, lahat po ng taxpayer natin pwede pong pumunta sa records division when it comes to history ng kanilang lupa. So, marami pong issuance ang records division na ito po yung services na ino-offer ng office. Meron po tayong certified true copy ng tax declarations or tinatawag nating OHA. Meron din po tayo ditong certificate of non-ownership na kailangan din po ng ating mga taxpayer. Certificate of no improvement, certificate of land holdings, certificate of assessment, at lahat po ng certification na kailangan sa paglilipat ng ating mga kalupaan at mga real properties. Pangatlo pong division, ang appraisal division. Ang appraisal division po, in charge po sila dun sa lahat ng transfer of ownership. Kung meron pong darating na taxpayer, sila po ang gumagawa ng lahat ng mga documents na isasubmit sa amin kung meron pong kinakailangang ilipat na lupa. Whether it's deed of sale or deed of donation or any deed of conveyance, basta notarized po at kumpleto ang documents. Ang appraisal division din po, sa amin po, nagkakaroon din po kami ng ocular inspections. Nagkakaroon po kami ng schedule, depende po sa dating ng taxpayer sa amin. Ini-schedule po namin to para ma-maximize ang labas ng opisina, magamit namin ng maayos ang aming vehicles ng tama. Ini-schedule po namin yan. So, lalabas po ang aming appraiser, kasama po ang tax mapper para malocate yung mga pupuntahan namin mga newly constructed buildings ng San Pablo. Yan po yung lalagyan namin ng assessment para po madagdagan ang revenue ng ating pamahalaan. Dito rin po nagkakaroon, ang opisina rin po namin ay nagbibigay ng service, kagaya po ng court hearing. Meron po kaming court hearing, depende po sa mga land dispute ng taxpayers. Nakaka-receive po kami ng mga notice of hearing, and by there, uma-attend po kami. Meron din po kaming ina-attended na hearing when it comes to land expropriation under the project ng Department Public Works and Highways. Isa rin po ako sa commissioner para po sa maiayos ang programa ng DPWH. Ang tanggapan din po ay isa sa member ng committee ng appraisal. Ang appraisal committee po ang nagbibigay ng report para po sa lahat ng programa ng gobyerno para sa purchase of government, ng purchase of lot ng government for public use. Meron din po ang opisina ng nagbigay po si Mayor ng Executive Order number 205, number 05, para po maging member ng Local Interagency Committee, yung LIAC. Yun po yung ating project, ongoing project ng PNR. So, uma-attend din po tayo dyan. Basta po programa ng gobyerno na kailangan po kami, depende po sa notice at invitation sa office. Ang amin pong opisina ay bukas po, Lunes hanggang Biyernes. Maaga po kami pumasok, pwede po silang pumunta ng 7:30 hanggang 5 o'clock. Wala po kaming lunch break.
Actually, nag-e-exceed pa po ang aming opisina basta may tao sa labas. At kung may katanungan po, pwede po kaming kontakin sa aming landline 8,801 or 557-3845. Pwede po silang mag-email sa assessor.sanpablocity@gmail.com. Isa pa po, assessor.sanpablocity@yahoo.com. Meron din po kaming FB page. Pwede yun rin po kaming tanungin sa Messenger or sa FB page namin na SPC-Assessor's Office or CAO San Pablo. At sabi nga po at tagubilin lagi ng ating butihin at mahal na punong lungsod, kagalang-galang Mayor Vic Amante, laging sinasabi sa flag ceremony, serbisyong may ngiti, San Pablo yung wagi. Thank you po.